Isipin mo ito, isang bahay na may sariling elevator, underground theater at glass garage para sa mga luxury cars na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Akala mo ba sa Hollywood lang may ganito? Pwes magugulat ka dahil dito mismo sa Pilipinas, may mga artistang nagmamay-ari ng mga mansyong daig pa ang isang 5-star resort. Mula sa mga sikat na actress hanggang sa mga world-class athletes, sino-sino nga ba ang pumasok sa listahan ng may pinakamahal at pinakamagarbong tahanan sa bansa? At ang mas matindi, ang number 1 sa listahan natin, nagmamay-ari ng isang mansyon na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Sino kaya ito? Bago natin silipin ang loob ng kanilang mga palasyo, mag-subscribe ka muna at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong kaastig na video. Handa ka na bang mamangha at ma-inspire? Alamin natin, simulan natin ang ating countdown sa number 10, Ann Curtis. Kilala ang dynamic host at actress sa kanyang pino at eleganteng panlasa. Ang kanyang tahanan na matatagpuan sa isang exclusive subdivision sa Southern Manila ay salamin ng kanyang personalidad. Classy, minimalist, ngunit modern. Bagamat hindi niya lantarang ipinapakita ang buong detalye ng presyo, ang lokasyon pa lang nito at ang mga designer furniture sa loob ay tinatayang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isa itong perpektong ehemplo ng quiet luxury. Dito naman tayo sa number 9, Kim Chiu. Kung kilala ninyo si Kim bilang isang masayahin at bubbly na actress, ganun na ganun din ang disenyo ng kanyang mansyon. Ang kanyang tinaguriang girly house ay may malaking living room, glass staircase at ang kanyang paboritong walk-in closet na puno ng mga designer bags at sapatos. Ang disenyo nito ay pinaghalong modern glam at personal style kung saan tampok ang paborito niyang kulay rosas sa kanyang silid. Ito ay bunga ng kanyang walang tigil na pagtatrabaho simula noong manalo siya sa Pinoy Big Brother. At sa number 8, Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Ang power couple ng industriya ng musika ay naninirahan sa isang napakagandang modern minimalist mansion sa Ayala Hillside Estates sa Quezon City. Ang bahay na ito ay nakatayo sa isang burol, kaya naman nagbibigay ito ng magandang overlooking view ng syudad. Ang disenyo ay napakaluwag, may malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag at syempre isang music room kung saan nagaganap ang kanilang mga jamming sessions. Ang arkitektura nito ay patunay na kapag pinagsama ang dalawang haligi ng musika, isang masterpiece din ang kalalabasan ng kanilang tahanan. Pero kung akala ninyo ay kahanga-hanga na ang mga minimalist at modernong bahay na ito, teka lang. Dahil ang susunod nating artista sa listahan ay hindi lang basta nagtayo ng isang bahay sa isang lote, kundi bumili siya ng 5 magkakatabing lote para lang pagkasyahin ang kanyang dambuhalang pangarap. Sino ang artistang ito na gumawa ng kasaysayan sa Cavite? Kilalanin natin siya sa susunod na bahagi. At ang tinutukoy ko sa number 7 ay walang iba kundi ang megastar Sharon Cuneta. Si Sharon ay nagpapatayo ng isang napakalaking mansyon sa isang upscale subdivision sa West Grove Heights, Cavite. Ang property na ito ay sumasakop sa 5 lote. Sinimula ng construction nito para maging isang mega mansion na may malawak na hardin, malaking pool at sapat na espasyo para sa kanyang pamilya at mga alagang hayop. Ang halaga nito, tiyak na 100 milyong piso ang involved dito na patunay ng kanyang 4 na dekadang pananatili sa tuktok ng showbiz. Pumunta naman tayo sa number 6, Piolo Pascual. Kung ang iba ay gusto sa gitna ng syudad, si Papa P ay pinili ang katahimikan ng kalikasan. Ang kanyang bahay sa Batangas ay isang industrial-themed, Koh Samui Villa-inspired mansion. Tampok dito ang brutalist architecture style kung saan makikita ang raw concrete, wood panel accents at isang infinity pool na nakaharap sa dagat. Ito ay isang tunay na santuaryo na nagbibigay ng resort vibes tuwing gusto niyang takasan ang ingay ng Maynila. At para sa number 5, Team Kramer, Doug at Cheska Kramer. Ang kanilang modern rustic dream home ay naging viral sa social media dahil sa lawak at ganda nito. Mayroon itong sariling indoor cinema, isang dambuhalang playground para sa kanilang mga anak, isang infinity pool at tinatawag na smart home features kung saan kontrolado ng boses o cellphone ang mga ilaw at aircon.
Ang bahay na ito ay bunga ng kanilang matalinong pamumuhunan sa real estate at digital content creation. Papunta na tayo sa top 4, kung saan ang susunod na personalidad ay hindi isang tradisyonal na artista sa pelikula, kundi isang sikat na entrepreneur na yumaman dahil sa pagpapabango sa mga Pilipino. Ang kanyang mansyon sa Batangas ay may sariling glass elevator at tila isang kastilyo sa Europa. Sino ang tinaguriang sensational billionaire na ito? Alamin natin. Ang pumasok sa number 4 ay si Joel Cruz, ang Lord of Sense. Ang kanyang sikat na mansyon sa Batangas na tinatawag na Cruzin Palacio ay isang napakalawak na white mansion na may modern classical European design. Bukod sa nakalululang interior design, mayroon itong glass elevator na nag-uugnay sa mga palapag ng bahay, isang malaking swimming pool na may fountain, at mga silid na pinalamutian ng mga mamahaling chandelier at imported na kasangkapan. Ang kanyang kwento ay patunay na ang negosyo ay kayang magdala sa iyo sa buhay maharlika. Diretso naman tayo sa number 3, Vice Ganda. Ang Unkabogable Star ay nagmamay-ari ng isang ultramodernong mansyon sa isang marangyang subdivision sa Quezon City. Ang bahay na ito ay may industrial design na may malalaking glass walls, isang elevated swimming pool at isang nakalululang walk-in closet para sa kanyang mga sikat na outfits, wigs at designer shoes. Mayroon din itong sariling elevator para sa kaginhawaan ng kanyang pamilya. Mula sa simpleng buhay sa Tondo, ang mansyong ito ang simbolo ng kanyang tagumpay bilang reyna ng telebisyon at takilya. Ngayon, 2 na lang ang natitira sa ating listahan. At ang number 2 natin ay isang pangalan na kilala sa buong mundo. Ang kanyang mansyon sa Forbes Park, Makati pa lang ay binili niya na sa halagang 700 milyong piso. At hindi pa iyon ang pinakamahal niyang ari-arian. Sino ang pambansang kamao na nagmamay-ari ng palasyong ito? At higit sa lahat, sino ang number 1 na nakabili ng bahay na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon? Malalaman ninyo yan pagbalik natin. At ang nasa number 2 ay walang iba kundi ang pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Bilang isa sa mga pinakamayamang atleta sa kasaysayan ng mundo, hindi nakatakataka na marami siyang ari-arian. Ang kanyang sikat na mansyon sa Forbes Park, Makati ay binili niya noon sa halagang 700 milyong piso, ngunit ngayon ay tinatayang mas mataas pa ang halaga nito. Bukod dito, ang kanilang bagong blessing na mansyon sa General Santos City na binuksan noong Disyembre 2023 ay tinatayang nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Puno ito ng mga high-end Filipino design furniture, naglalakihang kwarto at isang mala-resort na swimming pool area. Mula sa pagiging magsasaka at boksingero na walang makain, si Manny ay lumikha ng isang imperyo gamit ang kanyang sariling mga kamay. At ngayon, narito na tayo sa pinaka-inaasahang sandali ng lahat. Sino ang number 1? Ang personalidad na ito ay kilala bilang Queen of All Media. Ang kanyang dream house sa Quezon City ay pinag-isipan, dinisenyo ng mga sikat na arkitekto at binuo gamit ang pinakamamahaling materyales mula sa iba't ibang bansa na umabot sa bilyong halaga. Sino ang may-ari ng pinakamahal na bahay ng artista sa buong Pilipinas? Ihahayag na natin ang kasagutan. Ang nakakuha ng number 1 spot ay walang iba kundi si Kris Aquino. Ang kanyang mansyon sa Quezon City ay naging paksa ng usap-usapan sa buong bansa dahil sa karangyaan nito. Bilang nag-iisang Queen of All Media at galing sa isa sa mga pinaka-impluensyadong pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas, ang kanyang tahanan ay binuo ng walang tinitipid na detalye. Mula sa state-of-the-art security system, high-end kitchen appliances, pasadyang interiors, hanggang sa mga mamahaling artwork ng mga sikat na Pilipinong pintor, ang property na ito ay isang tunay na palasyo na sumasalamin sa kanyang hindi matatawarang legacy sa industriya ng showbiz at telebisyon. Ang pinakamagandang aral. Ngayong nakita na natin ang naglalakihang mga mansyon na ito, ano nga ba ang tunay na aral sa likod ng kanilang karangyaan? Ang mga bahay na ito ay hindi lang basta semento, salamin at ginto. Sila ang pisikal na patunay na walang limitasyon ang mararating ng isang Pilipino kapag pinagsama ang matinding talento, walang humpay na diskarte at malupit na determinasyon. Mula sa hirap na pinagdaanan ni Manny Pacquiao at Vice Ganda hanggang sa sipag ni Kim Chiu at Team Kramer, ipinapakita nito na ang bawat pangarap ay kayang itayo sa totoong buhay. Ngunit ang pinakamahalagang aral sa lahat, ang lahat ng bilyon at milyong halagang ito ay walang kabuluhan kung walang pamilyang nagmamahalan sa
sa loob nito. Ang bahay ay nabibili ng pera pero ang tahanan ay binubuo ng pagmamahal. Ang totoong pinakamahalagang ari-arian ay hindi ang mamahaling bubong sa ibabaw ng iyong ulo, kundi ang kapayapaan ng isip at ang mga taong kasama mo sa loob nito. Grabe, nakakalula talaga ang yaman at ganda ng mga bahay na ito. Nakaka-inspire magsikap para balang araw magkaroon din tayo ng sarili nating dream home, di ba? Kayo, mga katropa, sa 10 artistang binanggit natin, kaninong bahay ang pinakagusto ninyo at bakit? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba dahil babasahin ko yan isa-isa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalaman at pambihirang kwento. Hanggang sa muli, ito ang inyong katropa, laging nagpapaalala, mangarap ka at pagtrabahuhan mo ito. Salamat sa panonood!